Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. At Happy New Year po sa ating lahat. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, na? Ito po yung pambungad po sa 2025, itong vlog po natin. Ano? Okay. Patungkol po ito sa post po mga kapida ni Attorney Harry Roque 2 days ago po. Ano? Ito po ay may kinalaman sa bagong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na 2025 national budget. Ano po, no? Ang buong akala po ng taong bayan, maganda yung ginawa po ng Pangulo. No? Pinakinggan po ng Pangulo ang bawat hinain at reklamo po ng taong bayan dito ho sa napaka-controversial na 2025 national budget. Ano po? Dahil napuno ho daw ito ng kontrobersiya at anomalya. Ano po? Na? Sabi po ng mga nakaobserba, mga kabida. No? Okay? Pero dito ho sa kanyang post, okay, para ho pang nabudol na naman daw ang Pilipino. Dito sa ginawa po ginawa po daw ng Pangulo, ano po, mga kabida, sabi ho ni Attorney Harry Roque. Okay? Now, babasahin ko lang po ito pong kanyang post sa kanyang Facebook page 2 days ago po, no? Ang titulo po dito, mga kabida, ay binudol na naman ang Pilipino, ano po. Okay? Itong mga points, 6 na puntos o 6 na points po yung kanyang hong inilatag dito ko sa kanyang post po, mga kabida. No? At himay-himay po natin kung talaga bang nabudol ba tayo, no? Nabudol ba ang taong bayan dito sa ginawa po ng Pangulo na vinito po niya yung mahigit 194 billion pesos na halaga po ng mga projects mula sa DPWH at ito pong unprogrammed allocations. Ano po? At sa kabila po dito, bakit ho hindi binalik yung pondo po ng PhilHealth, ng DepEd, AFP Modernization Fund, etc. etc. Okay. Number 1. Para kunwari, DepEd ang pinakamataas na budget, tinanggal sa DPWH ang 82 billion pesos convergent projects. Ayan. Lumabas kasi sa breakdown doon ho sa budget, no? Itong pinirmahan po ng Pangulo na 6.326 billion pesos. Na DepEd yung pinakamalaki, no? Nakakuha ng pinakamalaking paya, no po, mga kabida. Okay, pangalawa lang po itong DPWH, ano? Okay? Pero yun pala, yung parang magmukhang DepEd yung pinakamataas, itinanggal pala yung 82 billion pesos daw na convergent projects. Which is, sa tingin po ni Attorney Roque, wala pong kwenta, no? Okay? Now, number 2, walang epekto ang veto sa unprogrammed funds na 168 billion pesos dahil wala naman talagang pondo na nakalaan doon. Dapat lahat ng 288 billion pesos insertions ang navito. Ayan. So, yung sinabi po nilang unprogrammed allocations, doon ho sa budget na yon, wala daw talagang pondo yon. So, ano pang silbi doon ho sa veto na ito, ano po, no? Sabi ho dito sa post po ni Attorney Harry Roque, okay? Pangatlo po, nandyan pa rin ang 26 billion pesos na AKAP budget. Ayan. Totoo yan, no? Hindi ho tinanggal. Okay? Di ba isa sa mga inireklamo po ng taong bayan, ito pong insertion po ng 26 billion pesos. Yung AKAP budget na actually 39 pa yun eh. Original allocation nito is 39 billion pesos, mga kabida. Ang nakarating po ito sa Senate, no? Pero pinatay po ito, no? Doon sa Senate ni Senator Amy Marcos. At yun, nagtaka na lang po tayo pagdating sa PICAM, nabuhay uli, no? Ito pong AKAP budget po, mga kabida. Bakit andyan pa? 'Di ba? So, wala pa ring silbi. Andyan pa rin. So, yung inireklamo po ng taong bayan, ano? Number 4, zero budget pa rin ang PhilHealth at iba pa rin o di pa rin
nasunod ang 80% na sin taxes na nakalaan po sa Universal Healthcare Law. Ano? Totoo. Wala ho, hindi ho pinalik yung budget po ng PhilHealth. Okay? Na supposedly ibigay po ng gobyerno dahil yun po yung nakalagay po sa sin tax law. Okay? Na dapat magbigay po ng subsidy ang gobyerno bawat taon doon ho sa PhilHealth. So zero budget pa rin. Ano? Number 5, di na rin naibalik ang tinapyas na budget ng DepEd, AFP Retirement Pay, AFP Modernization Fund, at yung portion po ng 4Ps. Ayan. Ito po yung matindi, no? Yung sa DepEd na digitalization po, no? Yung computerization po, no, ng DepEd, mga kabida. Ito pong modernization fund po ng AFP na tinapyasan po, no? At maging itong 4Ps na 50 billion pesos na tinapyas po, no? Hindi ho na ibalik po ito lahat, mga kabida. So ano pa yung silbi doon sa dito na yon? Ano? Ang mahalaga kasi ito yung mga puntos na sinabi po ni Attorney Roque, no? Yun yung isa sa mga inireklamo po ng taong bayan, ano? Itong DepEd, itong PhilHealth, bakit tinanggal, di ba? Maging yung reklamo po ng points po ng iniraise po ng Makati Business Club, no? Ito yung mga puntos na inilatag po ni Attorney Roque, mga kabida, ang inireklamo po eh. Hindi ho itong unprogram, hindi po yung budget po ng DPWH, no? Hindi 'yon. Okay? Kung tutuusin lang, mga kabida, no? Now, yung number 6, doble pa rin ang budget ng House of Representatives at 50% higher pa rin ang budget ng Office of the President. Yun. Ito po, ito yung matindi. Double yung budget po ng House of Representatives, no? Iba doon ho sa proposed budget ho nila, pagdating ho ng BICAM, dinoble po, no? Okay, dinoble po. Ito, only a reenacted 2024 budget with realigned funds pursuant to the 2025 NEP and a supplemental budget for DepEd and PhilHealth, etc., would have rectified the evils in the 2025 budget. So matotal, it is still the most corrupt budget in history. So yun po yung post po ni Secretary Roque, ano po, mga kabida. Kung bibigyan ho natin ng weight po itong kanyang mga points po dito ho sa kanyang post, mga kabida, no? Talagang napudol talaga tayo, no? Dahil ang buong akala po natin, ano po, na ginawa po ng Pangulo yung kanyang trabaho. Pinakinggan po ng Pangulo ang hinain po ng bawat Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, ano po, no? Pero yun, wala eh. Kasi yung tinanggal po ng Pangulo, binito ng Pangulo, unnecessary yun eh. Kumbaga, wala ko doon sa inireklamo, mga kabida, no? Okay? Wala ko doon sa inireklamo po ng taong bayan. Ang tinanggal po ng Pangulo, hindi nga natin alam eh, may budget na anong tawag po dito? Unnecessary, yung DPWH. Diba? Ang pagkakaalam po natin itong unprogram, ano. Pero hindi ito ang main na inireklamo po ng taong bayan eh. Itong PhilHealth, itong DepEd, itong AFP modernization, itong 4Ps. So ito yung mga points na gusto hong i-rectify ng Pangulo sa ginawa po ng Kongreso, mga kabida. Wala. So para bang nilaro po ng Pangulo ang budget, ano? Okay? Parang nilaro po tayo, ano? Dito ho sa pagpirma po ng Pangulo sa 2025 national budget po, mga kabida, no? Kung susundin po natin itong mga points na inilatag po ni Attorney Harry Roque, mga kabida. So anong sa tingin ho ninyo, mga kabida? Nilaro nga ba tayo ng Pangulo? Nilaro ba ng Pangulo ang budget para magmukhang
may nirectify po ang Malacanang dito sa budget na ito. Sinunod po ng Malacanang ang reklamo at gusto po ng taong bayan. Please comment down mga kabida, at sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Happy New Year mga kabida.